BBM natakot na. Marcoleta at Cayetano nagbanta kay Akop, kay Abante at Luistro. Eto, matindi itong mga pag-uusapan natin ngayon, no? Talagang nagkakabirahan na. Talagang mainit na, talagang gustong bumawi na nito ni Cayetano at ni Marcoleta dito sa mga Tuadcom. At ito nga yung usapang pag-release ni dating Pangulong Duterte para maiuwi na dito sa Pilipinas. May humahad lang. Aba, sino na naman kaya itong hinayupak na to? So may nakita po akong video na kung saan ay etong si Cayetano at Marcoleta ay nagkasama sa live at talagang may mga binakbakan sila, no? May mga binutatak. At nagbanta na si Abante at Akop at Luistro naman ng kanilang iko-content. So sa madaling salita, magkakaroon ng hearing mapatungkol dito sa mga congressman. Aba, ang lupit nito ha, ang lupit nito. Oo, talagang kaabang-abang itong mga mangyayaring to. Senador versus congressman na ang mangyayari. Tsaka alam naman ho natin na itong mga to, itong mga team Tuadcom, talagang masyadong gumamit ng kanilang kapangyarihan. Alam mo yung tipong hindi mo naman dapat i-contempt, talagang ginagawa nila ng paraan para ma-contempt, no? At yan nga yung mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo pumunta dyan, dito muna tayo sa panayam ni Vice President Sara Duterte na nilinaw niya na kanya-kanya daw silang gastos kapag pupunta sila ng Dahig or dinadalaw nila si Pangulong Duterte. Kasi nga yung garapata nga ni Marcos ay nagpuputak na naman at nagkakalat na naman ng ka-fake newsan na kumukuha daw sa budget ng Office of the Vice President netong mga Duterte sa mga pamasahin nila or mga ginagastos nila pagpunta ng Netherlands. So ito po yung pangsupalpal kay sa mga fake newser dyan, no? Mga fake newser. Ito, panoorin nyo. Sa travel namin, kanya-kanya po yung gastos. Hindi po kami kumukuha sa isang common fund or ano. Kanya-kanya po hanap ng resources para makabisita kay dating Pangulong Duterte. Walang common fund ang pamilya Duterte na pinagkukunan ng kanilang gastos sa pagbisita sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang nilinaw ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng travel expenses ng kanilang pamilya sa mga biyahe sa Dahig. Ayon kay VP Sara, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang gastos sa tuwing pupunta sa the Netherlands. Marso ngayong taon ng Wait lang bago natin tuloy. Bakit masyado nyo sinisilip yung gastos ni Vice President, yung ng mga Duterte? Pero yung gastos ni Pangulong Marcos Jr. na sa susunod na linggo ngayon parang may pupunta ng Amerika na naman ata yan. Hindi ko alam kung anong gagawin doon. Ba't hindi nyo sinisilip? Nung nakaraang taon gumastos ng 87 million yan sa mga travel niya lang. Ang tanong, may nangyari ba? Wala naman. Tapos etong pagdalaw lamang ng mga anak doon sa kanilang tatay, sinisilip nyo. Diba? At ano yung kasi may mga napapanood tayo mga banateros na etong mga tansudugyot vlogger pinapalabas nila na nagnanakaw daw si Vice President Sara Duterte sa budget ng Office of the Vice President. Kaya nga nilinaw ni Vice President Sara Duterte na yung gastos namin ng pamilya pag pupunta kami dito, kanya-kanya kami. Hindi kami kumukuha sa iba. At lalong hindi kami kumukuha sa pera ng taong bayan. Alam nyo, ugali, yan ang yan ang mga pinakaayaw ng mga Duterte. Yung unang-una, yung hihingian mo sila ng pera. Tapos yung pera na yun manggagaling sa taong bayan. Ayaw na ayaw nila yan. Kaya nga may nakapagsabi sa amin na kung gusto mong magalit ang Duterte sa'yo, humingi ka ng pera sa kanila. Halimbawa, sila yung nakaupo. Halimbawa, si Vice President Sara Duterte, lapitan mo si Vice President Sara Duterte, sabihan mo na, Vice President, pupunta kasi ako ng ibang bansa, baka pwede ako makahingi sa'yo ng pera.
Hindi talaga ayaw nila yan, yung pera ng taong bayan tapos gagastusin mo. At isa pang ayaw nila, pera ng taong bayan gagastusin nila mismo. Pinakaayaw nila sa lahat yan. Yan ang pinakamatinding kinakagalit ni Pangulong Duterte. Yung mga ganyang gawain. Kaya yung mga binibintang nila napakalabo. Napakaalabo pa sa ano ng pusit. Sa dagta, anong pusit? Dagta bang pusit? Diba? So, alam nyo na yung mga Duterte, kung sa totoo lang, kung talagang kurakot yan, ang dami na sana. Kaya nga nakakatawa trilyon ang pera ng Pilipinas. Pero bakit, tingnan nyo, ang binibintang sa kanila 125 million confidential fund. Billion-billion ang pwede nilang makurakot. Kung kurakot sila. Diba? So paulit-ulit lang sila dun sa 125 million. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, anak ng teteng, kung mangungurakot kami, di billion na. Trilyon ng billion ng pera ng Pilipinas, bakit mangungurakot kami? 125 million lang. Kasi ito nga, pang supalpal to dun sa mga fake newser. Ilhin sa International Criminal Court o ICC Detention Facility si FPRRD. Hindi kami nagkakwenta ng gastos namin sa pagbigay ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. As I'm sure hindi nagkakwenta itong kabaling-baling. Exactly. Wala ring idinetalye ang Vice-Presidente, kaugnay ng gastos naman sa legal funds ng dating Pangulo para sa trial nito sa ICC. I don't remember anything. I don't remember saying noon na hati-hati kami sa legal funds. Ang legal funds po ay pinag-uusapan ng client at ng lawyer. So medyo confidential po yun. Hindi po sinasabi ng lawyer kung ano yung napag-usapan nila ng kliyente niya. No? So sa kanila yon. Nauna nang ipinaliwanag ni Vice President Duterte ang kaibahan ng kanyang personal at official travel sa ibang bansa. Samantala, muling inihayag ni VP Sara na walang pinagsisisihan si dating Pangulong Duterte sa paglaban niya sa iligal na droga at kriminalidad noong kanyang termino bilang Pangulo. Yan ang pinaka-the best kay PRRD. Kaya napabilib kami niyang tao na. Kita nyo ginigipit na yan. Alam naman na natin ngayon kung ano yung kalagayan niya. Sobrang hirap niya. May mga sinasabi pa nga ang pamilyang Duterte na payat na siya, hindi okay ang kalagayan niya. Pero tignan niyo, imbis na parang alam niyo sa iba-iba siguro nagmamakawa na ngayon. Baka sumasamba na sa paa ni Marcos Jr. Ito yung kinaganda kay Pangulong Duterte, wala siyang pinagsisihan. At kami rin naman, excuse me. Lahat ng mga Pilipino na talagang wala kaming pinagsisisihan na isinagawa or ginawa or ipinatupad ni Pangulong Duterte ang war on drugs sa Pilipinas. Dahil talagang napakaganda at napaka-safe namin noong panahon na yun. Wala ka talaga dapat pagsisihan. Kaya hanggang ngayon tingnan nyo, talagang pinaninindigan ni Pangulong Duterte yung prinsipyo. Kasi nga alam niya, ayan ang kinaganda ng bansang Pilipinas. Kaya talagang nakakabilib talaga itong taong to, no? Sabi niya, lahat ng ginawa niya ay para sa bansa. At sinabi niya, hindi lahat ng mga nakakulong, sabi niya, not all people in detention are bad. Totoo. I am not here because I am a kidnapper, I am a robber, I am a holdupper, I am a thief. I am here because I did things for my country. Bukod sa mensahe mula sa kanyang ama, matapang ding sinagot ni Vice President Duterte ang mga patuloy na pumupuna at sumusubok na siraan siya. As I said, diba, before when they started, sabi ko, you just try and drag me to hell, then we'll see. Bagamat hindi binanggit kung sino ang kanyang tinutukoy, malinaw ang mensahe ng Vice Presidente na hindi siya matitinag. Uy ang ganda ng Jed Resina. Uy, ganda ng reporter. Quezon City. Ganda ng reporter ng UNTV. Parang gusto ko nang lumipat doon. Chokla. Banat Bayo, ganda ng reporter nila doon. Mapapa-chana oil. Oo, iba ha. May singkitin mo. Tipo sa mga singkitin. Mga maamoy muka.
Ang tanong, JT po ka ba? Yun lang, di ko alam. O eto po, joke lamang, nagpapatawa lang tayo, wag niyo masyadong seryosohin. Eto po, resolution para sa interim release ni PRRD. Hinain ni Sen. Alan Peter Cayetano. Ito yung isa sa pinakamaganda rito. Alam nyo dati kahit ako, nahusgahan ko rin si Senator Alan Peter Cayetano kasi nga ang tagal niya rin din talaga eh. Ang tagal din nitong taong na to na nahimik. Sa totoo lang, mapatungkol sa issue ng mga Duterte, issue ng Marcos at ng Pilipinas. Iniantay natin siya palagi na magkomento, no, pero hindi natin siya nakukuhanan ng komento. Siguro bibihira lang siya talaga magpakita. Pero ngayon, talagang may kita natin na hanggang ngayon ay kakampi pa rin ng mga Duterte etong mga Cayetano. Etong lalong-lalo na si Senator Alan Peter Cayetano. Ito dapat deserve niyang makabalik bilang senador. Talaga, hindi porket tinutulungan niya mga Duterte, hindi. Alam niyo kasi ang isang senador, kapag alam niya yung katotohanan, dapat dun tayo. No? Hindi katulad ng ibang mga senador dyan. Kagaya lang ni Maring Risa, na pinsan ni Lisa, na kapatid ni Castro, ni Franz Castro. Yun talaga, hindi niya deserve na maging sa tutusin. Dapat impeach na nga ngayon yun. Kasi nga, may mga tanim witness, no? So dito talagang bumibilib ako dito kay Senator Alan Peter Cayetano na talagang siya yung tumatrabaho para talaga makabalik na si Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas. So ito po, panoorin natin. Hinimok ni Senator Alan Peter Cayetano ang gobyerno na hilingin ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ang sagot ng Malacanang sa pagsaksi ni Mark Salazar. Aba, may sagot na yung Malacanang Ayan. Sa inihaing resolusyon ni Senador Alan Peter Cayetano, hinihimok ang gobyerno na hingin sa International Criminal Court na bigyan ng interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maaari daw itong house arrest o iba pang arrangement sa loob ng Philippine Embassy sa The Hague. Ayon pa sa resolusyon, makagaganda sa kalusugan ng may edad na si Duterte kung may makakasalamuha siyang pamilya at kaibigan. Dagdag nito, dapat tratuhing inosente si Duterte hanggang hindi napapatunayang guilty. Reaksyon ng Malacanang dito? Ayan na, papasok na. Oo, si Auntie Claire. The Yusik fake news. Ngayon ang tawag natin sa kanya ay siya si Yusik fake news. At pinatunayan ni Eden Santos yan sa kanyang video, no, na itong Yusik na to ay nagpapalaganap ng fake news. Yung sinabi na ni yung resolution na inanon ni kung di ako nagkakamali, na inanon ni Sen. Alan Peter Cayetano, talagang dapat yun ang gawin kay Pangulong Duterte dahil nga sa edad niya. So pakinggan naman natin tong hinayupak na to. Kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, noted. Hindi na po makikialam ang Malacanang on this matter. Sa mabibigay ko lang po ngayon, noted. Thank you, ma'am. Noted. Matipid na si Auntie Clara. Matipid ka na ngayon magbabanat Anong nangyari? Medyo nag-iba yung ihip ng utak mo Inihain ng petisyon sa ICC ang mga abogado ng dating Pangulo para sa kanyang interim release. Hindi Senado ang magtatakda o magpropose ng ganitong ba't kaya ganito mga mukha nitong mga anti-Duterte na to? Nabang maayos-ayos dyan na medyo magandahan naman kami. o kaya circumstances, kundi ang defense. Sa ngayon, walang personalidad ang Philippine government or even the Senate of the Philippines dun sa kaso ni Duterte sa ICC. Kaya ang tingin ko, maaaring mabaliwala ito maliban kung lalapit siya sa defense para ipanukala itong ganitong mga kondisyones. May bigat man legal o wala ang resolusyon ni Cayetano, kabado raw ang pamilya ng EJK victims tuwing napapag-usapan ng interim release. Yupin na naman sila, no? Ito nga po, ulit-ulit ko ito sinasabi. Sinabi ko na rin to sa SMNI.
Kung may kasi sinasabi nila natatakot yung mga witness kay Pangulong Duterte pag nakabalik ng Pilipinas. Anak ng teteng, kung may gustong gawing masama sa inyo ang Duterte, dapat hindi na nila pinaabot na dinala doon si Pangulong Duterte. Isipin nyo maigi yan. Mga tanga. Tatanga nyo. So tingin nyo, natutuwa sa inyo yung mga pamilya nyo na namatay dyan sa war on drug na yan? Na sabi, patay na nga kami, nagpakatanga na nga kami, kaya kami namatay, tapos ang tanga-tanga nyo pa. Hindi, diba? Isipin nyo, bakit noon hindi pa kayo pinapatay? Pinaabot pa rito kung kailan nahirapan na yung tao. Hindi dapat noong una pa lang tinegi na kayo. Sunga-sunga. Wala sa ayos yung mga utak nito, mga hinayupak na. Natatakot daw yung mga witness, baka daw anong gawin sa kanila ni Pangulong Duterte. Walang kapangyarihan si Pangulong. Hindi ako nang dadaw na, hindi ko dinadaw ng mga Duterte, pero walang kapangyarihan ng mga Duterte at hindi nila gagawin yan dahil kung gusto nilang gawin yan, noon pa man ginawa na nila yan. Noon pa man pinategi na kayo. Tigilan nyo kami. Alam naman natin na maraming support. Ano naman to? Robilin Litaw, Coordinator Rise Up for Life and for Rights. Pa rin ang dating Pangulong Duterte at ang resolution nito ay magbibigay ng sinyales na para bang wala siyang pananagutan sa mga naganap na mga pagpaslang. Kung pinagmamalasakitan nila ni Cayetano si Duterte, sana ganun din sa mga mahihirap na pamilyang biktima ng extrajudicial killings. Wait lang, ito, sige, sagutin namin, ako sasagot niyan. Kung may kung may tawag dito, kung may pag-aalala din ang administrasyon doon sa mga biktima ng mga adik, ng mga namatay sa war on drug, di sana gawin din ngayon. Kaso ang ginagawa, pinagtatanggol yung mga pusher, mga drug user, mga user na na namatay sa war on drug, pero yung mga pinatay, mga ginahasa ng mga yan, hindi nyo inuungkat, hindi nyo binibigyan ng hustisya. Diba? Dapat gano'n, hindi yung anak ng teteng, puro kay ganyan, puro adik yung pinagtatanggol mo. Marami pong mga pamilya ng biktima, mga po namin, mga nanay, mga lola, namatay na po sa pagkakasakit at sa kanilang pagpanaw. Hindi nila nabanaagan yung hustisya. O ngayon, kasalanan ng Duterte yun. Kaya po yung ganitong resolusyon ay napaka-isang panig. Hinihingi pa namin ng tugon ni Senador Cayetano dito. Para sa hindi sa totoo, Sen, may video tayo dito, pero alam ko eto yun kaso tingnan nga natin kung kaya natin panoorin na 3 minutes. So eto, ay eto ba yun? Wait lang, tingnan natin kung eto yun. House official nanindigang walang nilabag na rules sa impeachment case kay Vice President Sara Duterte pala to. Oo, akala ko eto yun pero saan yan? Saan yan? Ito. Sige, dito muna tayo, Alan Peter Cayetano pa rin, Ito naman yung about sa impeachment. So ngayon, ulitin ko, mabalik tayo doon kanina. Kung talagang gusto kayong ipapatay ng mga Duterte, noon pa lang ginawa na nila. Ewan ko sa inyo. Ay, nako. Huwag natin pag-usapan, stress ako. Dito tayo sa about impeachment kay Vice President Sara Duterte. Panoorin natin. Second thing that's important to me is that yung facts, ano talaga yung ginawa sa first, second, and third. Kasi kung lumabas na kinonsider yon, gumalaw, etc., di walang violation. Pero pagka lumabas na hindi nila pinagalaw tapos yung fourth, pag-iisipan ko yon. Pinaikutan ba nila yung Constitution? Because there's a legal maxim them that what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Ipinaliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano sa isang panayam ang mosyong inihain noong June 10 dahilan ng pagbabalik mula sa Senado ng Articles of Impeachment na inihain ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, ito ay upang matukoy ang ginawang proseso ng House of Representatives ng 19th Congress sa unang 3 impeachment complaints laban sa Vice Presidente na inihain ng mga pribadong individual at iniendorso ng 6 na kongresista noong
December 2024. Hindi ni-refer sa Office of the Speaker ang unang 3 impeachment complaints. Subalit ang ika-4 na impeachment complaint na inaprubahan bilang articles of impeachment ng 215 kongresista ang iniendorso sa Senado. But in this case kasi, yung information na dumating sa amin, yung unang 3 dumating na impeachment case, hindi pinagalaw. Hindi pinadala sa Speaker's Office, hindi pinadala sa committee. Hindi pinagalaw ng Kongreso. Ang paliwanag. So doon pa lang mali na, no? Una, pangalawa, pangatlo, pang-4 lang sila gumalaw. Kasi ano po yun na bawal po yung gano'n, nasa batas po yun. Dapat pa lang, pagpataw pa lang ng, halimbawa, yung yung isinampang impeachment kay Marcos ng Duterte Youth, diba hanggang ngayon parang wala lang. Yun, isa pa yun, ano rin yun, dapat napupuna rin yun. Eto, nagsampa ng impeachment 3 beses. So nakita nilang medyo hindi matibay itong tatlong isasampa nating impeachment. Hanap pa tayo ng iba. So nakahanap sila ng isa, yun na. Tsaka lang nila ginalaw, tsaka lang nila inilarga yung impeachment na yun. So ba yun yung pinupunto ni Senator Alan Peter Cayetano na, tangina, bakit ganyan? Hindi, wala namang mura doon. Ako lang yung nagmura. Bakit ganyan? Ba't pang-4 kayo gumalaw? Yung una, pangalawa, pangatlo, di nyo pinansin. Bawal yan. Paliwanag ni House Secretary General Reginald Velasco na tumanggap sa inihaing impeachment complaints. Nagpahintay yung mga ibang congressman, di ba? Na... Ano daw? Nagpahintay yung mga ibang congressman, di ba? Na wag munang i-repair kay Speaker kasi nga mayroon pa silang complain na mas maraming mag-endorse. So di gago ka. Talongis. Ay, sorry. Dito, inamin mo na. Ayan ang linaw po. Oh, yan, ang linaw po. Ayan, oh, nagpahintay. Doon nga, bawal nga yun. Bawal nga yun, House Secretary General. Bawal po yung ganun. Dapat nung una pa lang ibinigay na agad sa inyo, yun ginawa, yun na agad yung isinampang impeachment. Ba't umabot pa ng pangalawa, pangatlo at pang-4? Huwag mo nang i-refer kay Speaker kasi nga meron pa silang complaint na mas maraming mag-endorse because of the time constraint, diba? If we follow the timeline, refer kay Speaker, refer sa rules, and then refer sa justice, Remember sa justice, 60 days yun. So, masyado matagal yung proseso. So, they requested me na maghintay lang for another complaint which will be endorsed by the required 1/3, 1/5 House members. Giit pa nito, walang nilabag na rules sa naging hakbang ng kanyang tanggapan kaugnay ng mga reklamong impeachment. Under our rules kasi, yung impeachment complaint will stay with the office of the section and then will be referred at the time na okay na. Kaugnay naman ng okay na kung kailang tawag dito, kung kailan nakita nyo na mas malakas yun, tsaka nyo pinasa. Ang galing. Pat na impeachment complaint na nilagdaan ng 215 mga kongresista, binigyang diin ng House Secretary General na nabasa ito ng mga kongresista bago lagdaan. Hindi naman yun yung pinupunto eh. Oo nga kahit nabasahin nyo yun, ang pinupunto ni Senator Alan Peter Cayetano, bakit hindi nyo sinimulan doon sa unang impeachment? Dapat nung una pa lang ibinigay nyo na, yun na dapat yung yun ipinasa nyo sa Senado. Suportado ito ni Manila 6th District Representative Benny. Ito na siya. Baguhin na natin bansag sa kanya. Hindi na siya si Benny Atras Abante. Siya na si Talo na, nanalo pa. Ni Abante, isa sa mga kongresistang lumagda sa ika-4 na reklamong impeachment. Ay, syempre. Ako naman, alam ko yung nilalaman ng impeachment because ngayon, the ones that actually investigated that. Actually. Sa akin, sapat naman yung time na ginawa.
Rosa Licoz, UN. Yun nga, sapat naman yung time, pero hindi yun yung pinupunto ni Cayetano, Boplax. Tanga-tanga, tanda mo na, tanga-tanga ka pa. Ay, sorry, baka patawag ako. Tanga-tanga kasi, di naman na yun yung pinupunto ni Senator Alan, congressman ka, Boplax ka. Nasaan na yung isang natin? Eto, dito tayo. Eto, yung, abante, bumanat na si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Marcoleta. Pakinggan nyo to. No? Ang title, sila naman ang iko-contempt Marcoleta at Cayetano, abante ako, Luistro BBM, natakot na. So ito, panoorin mo natin. Ito po, kausap ko parate nung speaker ako. Yan. Parate niya sinasabing nakatulong ako sa kanyang committee, advocacy, but actually, marami kayong hindi alam na natulong niya sa akin from moral support to speaking up, whether it's sa public or even sa harap ni dating Pangulong Duterte, no? So, but like anything, ang na-admire ko sa taong to, baka akala nyo kasi magkasundo yan, kasi parating yan nag-agree. Hindi po. Marami kaming pagkakataon sa 18th Congress, tapos sa 19th, sa CA kami magkasama. So, 18, magkasama kami sa House of Representatives. 19, magkasama kami sa CA. Ngayon ko lang naisip. 18, natanggal ako speaker. 19, siya naman natanggal sa CA. Pero pareho naman kami, pag natatanggal, nilalagay ng Panginoon sa mga posisyon na makakatulong naman sa ating mga kababayan. So, medyo naisip nyo na ba kung sino sinasabi ko? Sino? Walang iba kundi ang ating bagong senador, Senator Marcoleta. Good evening, sir! Good evening po sa inyong lahat. Ito po, kasama ko Tumawa ka naman! Speaker Senator Alan. Marami po kaming dapat na gawin sa mga susunod pong mga araw. Sana mapagtiyagaan niyo pa kami. At pinag-uusapan natin, sabi mo, napaka-importante, presyo ng kuryente. No? Tama, oo. And it's not an empty plan kasi may step 1, 2, 3 ka na, no? Starting with the kung maaalis yung VAT sa kuryente, kuya. No? Tama. Alam nyo kapag natuloy itong plano ni Marcoleta, maganda rin to. Oo, wag lang talagang harangin to ng mga hinayupak dyan. Tama. Kasi ako dito, alam niyo ba, sa totoo lang, nagbibil ako ng 8,000. Gulat nga ako dito sa bahay ito. Kaya nagtataka na ako. Sabi ko, grabe ka naman manggata sa akin. Ang bill ko sa kuryente, 8,000. Ang tindi. Okay. So, na-file naman niya yan. Wala po kami sa bangko. This is a restaurant na dating bangko. Kasi kayo ko lang napansin na sa likod mo, safe, kuya. Kaya sabi ko sa iyo, safe ka dito, di ba? Kasi nasa likod mo, dating safe. No? But yun po, nag-uusap po kami kasi right now, before June 30, ako po ang acting chairman sa ilan mga hiniring ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko naman alam nung filing na si kuya ay magiging senador or tatakbong senador kasi nga sa CA hindi pa magulo nun. But I'm happy kasi nga I'm volunteering na ituloy pagiging isang vice chairperson kasi parang bumalik kuya talaga yung mga parang cyclical kuya, di ba, na maayos mo yung corruption tapos babalik na naman. Oo nga, yan ang nakaka-disappoint. Maayos mo ng konti, babalik na naman. Maayos mo ng konti, tapos may dumagdag na 3, tapos mas dumami sa Congress. Hirap talaga nun. Yung cycle, parang piso cycle pa. Kaya sabi sa akin, Kong, just like when we were together 18th Congress, kailangan yung solusyon pang matagalan. So yes, sa Blue Ribbon, kailangan ma-pinpoint kung sino may kasalanan, anong anomalya, pero kailangan may pangmatagalan. Kaya yung isa niyan tinitingnan sa kuryente, pinag-uusapan din namin kasi si Ate Pia naman po ang chairman ng energy. So syempre po nung pag tumatakbo ka, everyone tells what committee they want. Yung iba nakukuha mo, yung iba hindi. Pero ngayon ko lang po medyo naintindihan ng husto na ang sinasabi po ni Senator Marcoleta ay yung
mas murang kuryente kasi parang domino yon, marami ding magmumura. Pero interesado din siya paano maging mas mura yung bilihin. Pero maganda yun ha, maganda yun. Inuna mo yung kuryente, sunod-sunod yon. Sa totoo sin, isa talaga ang kuryente bill sa problema ng mga Pilipino dahil sobra naman kasi talaga, grabe. Alam nyo, pag yung pagbaba niyan, yung sa kuryente bill, isa yan sa mga talagang lubos na makakatulong sa mga Pilipino. Totoo yan. Kaya dapat maisulong talaga ni Senator Marcoleta yan. So, binibiro ko naman siya. So, wag lang tayong makuryente sa Blue Ribbon. Marami tayong pagbabagong mangyayari. Tapos yung kuryente naman, ma-attack talaga yung bakit nagpapataas ng presyo. So, di po kami yung tatagal kasi nga ako late person, kaya kahit magdamagan, ito po ang aga-aga nagsastart nito. So, i-forward natin doon kay Abante ha. Hindi ako nasa-stress kasi pag akyat i-explain niya, siya din hindi nasa-stress. Weed out po natin yung nakakasama sa mga itinanim natin. Yun po yung... But guys, alam ko naman ang puso namin ang tinitignan nyo at ganun ang Panginoon. Nung ibang mga anti-Duterte na... Good night po, kuya. Salamat po. Good night. God bless you guys. Yan na. Wala ka bang pakialam dun sa pinapatay ni Digong? Anthony, dun kasi tayo nagkakaiba minsan ng paniniwala dun sa mga pro-Duterte at hindi, di ba? Ang iniisip ng ibang mga anti-Duterte na ang mga pro-Duterte believe in cold-blooded murder. Hindi po. Naniniwala po kami, especially nung time ni PRRD, that you have to be tough on crime. And naniniwala kami na maraming police, piskal, law enforcers na give up dahil sa sobrang powerful ng mga drug lords. So, sinasabi nga na pagka endangered yung life mo all around the world, pwedeng lumaban. And the language... alam nyo, medyo nakakaburyo din yung ganyang katanungan nila. Hindi ho kami masaya na may mga namatay. Kasalanan ho nung mga namatay na yun kung ba't sila namatay. Yun yung totoo doon. Hindi po na, baka sabihin nyo, pro Duterte ka kasi demonyo ka, tungtuwa ka ng may namatay, maraming namatay noon. Hindi kami natutuwa doon, walang natutuwa doon. Sino ba namang tao? Ewan ko na lang, baka kayo, natutuwa kayo pag may namamatay, ha? Pero hindi ho kami natutuwa sa ganun dahil buhay pa rin ng tao yan at walang ibang pwedeng magdigta ng buhay ng tao. Kaso nga lang, yung mga namatay doon, kagustuhan nila yun eh. Diba? Nag-warning nung panahon ni Pangulong Duterte sa drugs noon na huwag tigilan nyo na yan, nandito na ako. Kaso, alangan naman yung mga pulis, alangan naman magpabaril sila sa mga pusher, sa mga drug lord, syempre lalaban sila, diba? So walang masaya doon, walang masaya sa mga namatay. Language is different. So I won't go through all of it, diba? But ibig sabihin, I want to communicate to you, Anthony, yung mga pro-Duterte, hindi sinasabing okay pumatay. At hindi sinasabi porque kriminal ay papatay na agad. Ang sinasabi, pag criminal ka at papatayin mo yung police can fight back. Tama. Ang sinasabi that there are certain types of drugs na talagang nasisira yung ulo mo kaya nagiging part yung violence and everything, di ba? So, mahabang usapan. I'm just Delphine Jimenez, God bless you. Pinuputol-putol din yung sinasabi ng mga tao. Katulad ngayon, pagtatanong kami ni media, pwede ba to o hindi pwede? Pag sumagot kami, maraming oo at maraming hindi, maraming magagalit. But actually, ang tanong kasi pwede. Ang tanong, hindi ko ano stand namin. And this, katulad ako, abogado ako eh. So pag tinanong mo, pwede bang motion for dismiss? Ibibigay ko opinion ko. Pag tinanong nyo, pwede bang questionin yung jurisdiction ng court? Ibibigay ko yung opinion ko ayon sa pinag-aralan ko, sa experience ko at sabihin ng staff. Hindi ko sinasabing yun ang dapat naming gawin. Diba? So anyway guys, it's been a good discussion, but yun, an hour and a half ago, so nag-badminton kami, pero stand ko, di ba? Alam mo, I can speak as a husband, sometimes galit na ini-cool down and everything, so yun po ang problema, yung politika can really get things done. Meron pong gagamitin mo sa crime at sa drugs para pumatay na, nagkakasama-sama tayo every night. No? Siguro prayer na lang for all of us.
how to paano mabuhay sa aming kapitbahay, sa aming kamag-anak, sa aming co-workers, paano hindi mandaya, paano po na o kaya yung prayer is not talagang good evening, Pastor, please more prayers for everyone. Wala namang parang na-prank ako dito. Mali ata yung na-play ko na video. Mas okay pa ata itong sinabi ni Senator Marcoleta about impeachment kay Vice President Sara Duterte. Buanga. Yan, official seal. So, naisoli naman doon sa may-ari. Pasensya na kayo na-prank ako doon. Nakala ko meron talaga, wala pala. Parang wala pang balita. Walang nakalagay sa... So, Jen, Sen, ito ang pinakamainit na balita ngayon. Wala dyan sa script natin. Pakinggan natin to itong sabi ni Senator Marcoleta mapatungkol sa impeachment. Bago. Ito ay pwedeng impeachment ito Yan. Malaki implication sa impeachment dito. Impeachment na naman. Ito po yung notice na Supreme Court unbanked, Sen. Galing ng Korte Suprema. Yes. Opo. Kasi di ba maraming ipinail na mga petisyon ang iba't ibang grupo nagpapail Pati si BP Sara nagpail yata. Ang utos po kailan niyang lumitaw? Ito po ay nilabas ngayon lang hapon. Ngayon lang? Opo. Pero ito yung resolution, may date siya na July 8. 8 hours ago to So ibig sabihin, breaking news to. Pero ngayon lang nilabas? Ngayon lang po inilabas. Kasi 11 pa lang po ngayon Anong sinasabi? Ito po, in order to assist the court in the full resolution of the various petitions assailing the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, the court, without prejudice to the resolution of other issues, resolved to require the respondents, ang tinutukoy po dito yung Senado tsaka yung House, to submit the following information under oath, accompanied by relevant documents, if any. A. The status of the first 3 complaints filed by private citizens. B. The exact dates on which the complaints filed by the private citizens were endorsed by a member or members of Congress. C. As to the complaints filed by private citizens, whether the Secretary General possesses discretion on when to transmit to the Speaker of the House of Representatives any impeachment complaint properly endorsed by a member or members of Congress. D. As to the complaints filed by the private citizens, the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the House of Representatives. E. As to the complaint filed by the private citizen and regardless of the legal position of the respondents, the number of session days that lapse from the time the complaints were properly endorsed by a member of the House of Representatives to its transmittal to the Speaker of the House of Representatives and its inclusion in the order of business. F. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of articles of impeachment and when it was completed. G. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. H. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article charged, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. As to the evidence supporting each and every article, whether Vice President Sara Duterte was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the members of the House of Representatives. J. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges
and the evidence before affixing their consent. And pinakahuli, K, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was included in the order of business of the House of Representatives for consideration by the entire plenary. The respondents are given non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this resolution within which to respond. Ang haba ano, no? Oo. Nako. Ayan po. Matindi. Matindi. Ano po bang ibig sabihin ng ano na yun ng Supreme Court? Alam mo, dalawang bagay ang tatamaan dyan. May relasyon sa una, yung tinatawag na violation of one-year ban rule. Okay. Makikita mo dyan, kaya inisa-isa, in-itemize ng Korte Suprema, yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat. Under oath, opo. Yung ikalawang bahagi, pupunta dun sa pupunta dun sa katibayan kung talagang yung verification dyan totoo. Okay. Ngayon, under oath yan. Sa aking palagay, magkakahirapan dyan sa panig ng House of Representatives. Kasi, yun lang tanong niya kanina, no? Yung isa na binanggit ni Congressman Nelson. Congressman. Naging congressman na si Nelson. Sinasabi, kailan na nailagay sa order of business yung unang tatlo na in-endorse na impeachment complaint na isinulong ng private citizens. Ang pinag-uusapan dito, Jen, yung December 2, in December 4, at saka in December 19. Kasi kagaya ng binabanggit natin nung mga nakakaraan patungkol dito, pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General, immediately kanya i-repair mo sa opisina ng Speaker. Ayun. Kaya kinukwenta natin ano ba yung immediately. Sa lalong madaling panahon sa dapat. Sa aking pagkakaalam, sa mabilis na paraan, sa madaling pagkakataon, mapasa mo agad. Ano pa yung ibang synonym ng immediately? Agad-agad. Agad-agad. Karaka-raka. Karaka, yan. Hindi ba hapon yun? Antimano. Parang hapon Padalos-dalos mong ibigay. Parang gano'n, ha? Mamadali. Basta bilisan mo. Bilisan mo. Ibig sabihin, huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag mong tatagalan. Huwag kang kukupad-kupad. Yan ang ibig sabihin nun, immediately. So, kailan mo ni-repair? Kaya meron siyang tanong dyan, binabasa ko meron ba kanyang discretion? Yung Secretary General, para yun ay kanyang ibinbin. Kanyang kailan itatransmit? Ipitin muna. Siguro mas maganda kung ano to. Alam nyo, ang ganda nitong video na to, no? Kaso medyo nagulo na yung content natin dahil doon sa prank ako. Siguro ihiwalay natin siya ng video para lubos natin. Mas maganda ho kasi yun dito, no, so abangan nyo na lang yung video natin kay Senator Marcoleta. Basta yan po, ano pong may kukomento nyo sa mga na-reactionan natin video patungkol sa sinabi ni Senator Marcoleta at Cayetano at dito sa interim release kay Pangulong Duterte. So comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pepindot na lang ni bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.